Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, na parang kwitis, dapat pasabog. Ang nangyari kwitis. Ang nangyari kwitis. Kaya dapat sana ang ini-expect nila itong first year na anniversary ng pagkaka-aresto kay Duterte, mainit na sana ang sitwasyon. Kasi dapat nakakreate na ng political tipping point itong mga ex-marines na to. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, wala hindi nangyari. Hindi nangyari yan. Wa-epek. Ang totoo, grabe ang tiwala nila dyan sa mga ex-marines na yan, lalo na kay Attorney Libby Baligon. Yung retired general na DDS, bilib na bilib. Ang warning niya, sabi niya ganito, huwag kayong magtiwala, hindi pa tapos yan. Magaling yan si Attorney Libby Baligon, chess player yan. Baka pinapapasok lang kayo niyan, kung sa parang pinapadama. May ganung post si ito, huwag kayong paloko sa mahinahong pananalita ni Attorney Libby Baligon. Isa siyang chess player. Umaapak kayo sa kanyang patibong. Babala ito ni retired Major General Romeo B. Pocis. Hindi daw dapat maliitin ang estilo ng Baligon sa pagharap sa mga legal na laban. Yun. Kumbaga, ang pinapalabas ni retired General Romeo Pocis, kung ngayon daw parang nakikita na nalalagay sa defensive si Baligon, hindi daw yan. Hindi daw yan. Chess player daw si Baligon. Mag-ingat kayo. Ang tinutukoy yung NBI, yung DOJ, yung ombudsman, saka yung mga nagkakaso daw kay Baligon. Sabi ni Romeo Pocis, yung leader ng mga retired na generals na pro Duterte, huwag ninyong maliitin si Attorney Libby Baligon. Kung sa tingin ninyo nalalagay siya sa defensive, hindi yan. Chess player yan. Anya, sabi ni mga kabunyog, mga kababayan. Chess player daw si Attorney Libby Baligon. Malay nyo, pinapapasok lang kayo niyan, parang pinapadama. Sa bandang huli, marirealize nyo na napapasok niya kayo sa trap ninyo. Anyway, abangan natin. Pero sa totoo lang, ang pinakamalaking pagkakamali dyan sa 18 na ex-marines na yan, masyado ng exaggerated yung mga pinapalabas na alam nila. Yung laman ng kanilang sinumpaang salaysay, hindi na credible Bakit? Imaginin mo si Laila de Lima daw tumanggap ng mali-malitang pera. Dun pa lang questionable na yun. Saka si Laila de Lima naging congresswoman nito na lang simula June 30, 2025. Kasi na-elect si Laila de Lima, mamamayang Liberal Party List, first nominee, nung May 2025. Ay ang pinag-uusapan dito na pag-deliver ng pera nitong mga ex-marines na ito mula 2022 to 2025. Pero hindi yung 2025 na July. Kasi nandito pa si Saldico. Si Saldico nung July nandun na sa Amerika. Nagtatago na hanggang sa pumunta na ng Europe, sa Portugal. So ibig sabihin, paano nasabi nitong mga ex-marines na si Laila de Lima binigyan nila ng pera, mali-malita daw. Tapos nung bandang huli nagbago. Hindi naman daw malita, paper bag lang. Paper bag lang daw. At saka hindi daw nila dinala kay Laila de Lima. Si Laila de Lima daw ang pumunta dun sa townhouse. Kausap daw si Saldico at saka si Romualdez. Ay, nabago na. Kumbaga, inconsistent na yung mga sinasabi. Pabago-bago na. Mga kabunyog. Tapos ito pa, hindi naman daw nila nakita si Trillanes na nagdala ng pera ay nabinigyan ng pera ang ICC. Hindi naman daw. Dinala daw nila ang pera doon sa bahay ni Trillanes sa Antipolo. Nasa lang daw, paper bag. Hindi naman daw sa maleta. Ay, ano ba yan? Mga kabunyog, mga kababayan, wala na. Kaya ang sinasabi ni
retired General Pokis, wag kayong mag-isip na baka akala nyo, nalagay na si defensive si Attorney Libby Baligod. Hindi yan. Pinapadama lang kayo niyan, sabi ni Pokis. Chess player yan, magaling yan. Kaya wag kayong mag-isip na parang si Baligod ay naiisahan nyo. Pero sa totoo lang, hindi naman kailangang ano lang to. Bakit malakas ang loob ni Leila de Lima na magkaso? Bakit malakas ang loob ni Leila de Lima? Kasi yan eh. Hindi naman talaga totoo eh. Ang laking kasinungalingan talaga eh. Bakit ang lakas ng loob ni Trillanes na magkaso? Nagkaso na si Trillanes, kinasuhan sila. Bakit? Ay dahil nga, hindi totoo, wala naman, ang laking kasinungalingan na si Trillanes nagbigay ng 2 million o may hawak na $2 million. Ang laking kasinungalingan. Tapos, ang iba pang mga nagkaso rin, si retired General Anyo, Eduardo Anyo. Sabi ni retired General Eduardo Anyo, ang tagal ko sa military. Hindi ako involved sa mga korupsyon na yan. Tapos sasabihin yun, tumanggap ako ng mali-malitang pera. Ganon din si Bucor, yung director ng Bucor, si Gregorio Katapang. Sabi niya, paano ako na-involve dyan? Yun ang problema dito sa mga ex-marines na to. Masyado ng exaggerated yung mga pinagsasabi. Siguro lang, kung ang kwento nila, nag-deliver sila kay Romualdez, nag-deliver sila kay Stella Kimbo, yung mga kongresistang malapit kay Romualdez, pwede pang paniwalaan. Pero yung binanggit mo na si Leila de Lima, binanggit mo na si Trillanes, tapos nagbigay daw ng dollar sa mga ICC, wala na, nasira na, wala nang kredibilidad. Kaya ano naman ang sinasabi ni retired Major General Pokis na mag-ingat kayo, huwag kayong pakatiwala. Akala nyo naiisahan nyo natatalo nyo na sa laban si Attorney Libby Baligod. Hindi, chess player daw niya yan. O sige, abangan natin. Abangan natin. Abangan natin kung ano ngang mangyayari. Pero ang malinaw dito, nai-expose. Sunod-sunod ang kaso, kaliwat kanan. At lahat yan, perjury, cyber libel. Bakit tambak ang kaso? Ay kasi malakas ang loob ng mga nagkaso na sinungaling ito. Huhubaran namin ito. Sino ang mga nagkaso? Si Leila de Lima, si Trillanes, si retired General Eduardo Anyo, si Bucor Director General Gregorio Katapang. Yan yung mga yan yung sabi nila, hindi totoo yan. Kasinungalingan yan, huhubaran namin yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.